physically draining din siya kasi palit ka ng palit ng makeup, lalo na kapag meron kaming double exposure na mga eksena. Pero, ako I like accepting challenges. So, ito yung maipagmamalaki ko siguro. Parang gusto kong sabihin 10 years from now na, oy, one day, naka-portray ako ng dalawang characters. Diba? Ang sarap niyang isama dun sa projects na nagawa ako. Plus, kasi with the help of our directors, mas lalong naging madali for me. Para siyang, hindi ko siya tinuturing na two different characters in one soap opera. Para siyang two different characters in different projects. Para bang iba ako dito sa kabilang character, ibang soap yung ginagawa ko dito sa kabilang character, iba siya. Yung ganon. So, I'd like to ask si Direct Jerome, do you think nabigyan ni Bea ng justice yung dalawang characters na ginagampanan niya? Actually, we're very fortunate to have Bea do the role because yun na nga, she's today's generation of a movie queen. Ngayon, she's portraying this role na napakahirap gawin for an ordinary actress. Her range of emotions, kanyang skill, because of her range, nakakayanan niyang gawin to. And klarong-klaro, pag napanood din yung teleserye, klarong-klaro yung pagkakaganap niya sa dalawang characters. At ang pinakamahirap ay ang ikatlo, na kasi magiging a combination ng character na babaguhin kasi si Rose yung hindi maganda, babaguhin si Rose ng mga pagkakataong naganap sa kanya sa buhay niya. Sa pangatlo niyang character, mas mahirap, mas challenging, mas daring ang gagampanan niyang papel. So, hindi lang pala dual yung characters, maging tatlo. Bali, tatlo po. Kasi nagsama yung dalawang characters sa isang katawan. Kasi yung isang character, i-assume nung hindi masyadong magandang si Rose, yung character ni Emmanuel. So by the end of this soap, schizo na rin. So mahirap po siya talagang Tatlong personalidad. Tatlong personalidad ang finabricate ni Bea for this. So hindi pa natitape yung pangatlong character, hindi pa siya lumalabas? Kasalukuyan po namin ginagawa. And so far, ito yung pinaka na-enjoy ko out of this. Ano po kasi siya, yung ikatlo. Kasi ang sarap din na minsan laban ka din And so far, how many weeks are you into the taping? We're on our third, going on fourth. Script-wise. So, I suppose magiging very fast yung pacing nung first week dahil pa-establish na kagad yung dalawang characters na magpapalit. Yes. I see. Oh, very intriguing talaga. So, congratulations, Bea, and I hope this would really be a big... Yay! And do you have any new movie coming up? Kakapunta ko lang sa start naman ng isang araw. Meron po yata, pero kasi nothing final yet. Mga nabibigay pa lang sa akin names ng posible kong makatrabaho. So nothing final. Kung sino yung makakapareha mo. Hindi ko rin alam kung tinanggap na nila. Baka naman i-announce kasi hindi pa. Okay. Suggestion daw ni Ethel, si Sanjo na yung dapat makapartner sa movie. Malay niyo po, one day. Si Pokwang po muna yata nakasama. Siya muna talaga ang Mrs. Marudo. Okay, congrats again. Thanks to Mario. Acknowledge lang natin ang aming boss namin sa Dreamscape, Sir Deo and Janelle. Sir Deo, all out din sa movie team support. Okay, next question A. Yes, Mother EJ, we have a question from Alan Jonas. Alan, ay ang aga, hindi mamaya. Nagmamadali, may tax. Hindi nga ako prepared. May metro. Hindi, Bea, parang base dun sa trailer, parang medyo kakaiba ka. Talagang level of maturity na yung role na, yung kay Pao, parang sensual na sensual yung mga kainan ng tsokolate, ganyan, sinusubo at mga ganon, di ba? Tapos yung kay Albert naman, lumalabsin agad yung eksena. So, gaano ka mapangahas itong... Ibigay mo na rin lahat. Nagbigay ka talaga. So, bigay na bigay mo rito. Hindi. To be honest with you, ang purpose din
ng lahat ng yan, lahat ng mga eksenang yan, is to give you a movie experience. So habang pinapanood nyo ito, para bang nanonood na rin kayo ng pelikula for free. So ito yung makikita ninyo. At yun naman na may ipapangako namin sa inyo. Oh, so gaano ka-sensual yung mga ganong subuan ng tsokolate nyo ni ano? Panoorin nyo na lang. Para yung sa mga fans ni Paolo. para sa atin. Oo. Mapapalunok ka na lang. Oo. So, Ganon eh. kamustang humalik si Pao, Bea? Ang aga talaga. May taxi ba? Mainit agad eh yung yung pakita. So, pakita trailer. So, gaano ka... Iko-compare ba niya Alan D yung sensuality with Paolo and with Albert? Ihambing mo na lang sa tsokolate. Oo. Anong tsokolate? Sino ang Toblerone? Sino ang curly tops? Sino ang choknut? Sino ang... Naging local yung isa. Sino ang Godiva? Sino ang choknut? Hindi, na paano? Kasing sarap ba ng tsokolate ang mga labi? Mga gano'n! Parang hindi yata nararapat na sagutin ko yan. Dahil lalaki dapat ang sumagot. Parang si Paolo na lang. Mamaya makakasama natin si Paolo. Oo, parang mas bagay kay Pao. Pero hindi, kamusta sila sa mga ganong intimate na eksena? Gentleman sila, in fairness. In fairness talaga. Hindi naman nila ako pinabayaan. Talagang, syempre kahit paano, kahit na ilang beses na ko naman na nagagawa sa pelikula at sa television, meron pa rin akong kabay, di ba? Pero sila talaga, gentleman. So marami ka mga ganong pasabog na eksena. Sexy, ganyan. Umpisa pa lang yan. Wow! Ako na pala si Emma. Ako na pala yung Makapantis ka rin naman kasi Mars. Okay, thank you. Ay, yun na yung Alan D. Oo, para wala naman. Baka sagutin niyo yun sa general press con, we can never tell. Okay, Yes, Mano EJ, ito kanina pa kinikilig. Wow, bakit naman? Sa mga sensual. Ang ganda ni Bea. Ganda ng likod niya, no? Walang iba kundi ang This Generation's movie writer. Wow, Diyos ko. Parang Dominic di sila Red. generation. Kay Dominic. Bea. Pero... Alam namin na naging part ka Hindi, ng Star nakaharang ka. Circle noon. Tara, history. Tapos, Gusto ni Pablo Taliman ito mga ganyan tanong. nakagawa ka ng movies ng teleseries hanggang sa naging box office queen ka. And now, isa ka ng movie queen. Paki-share naman, how was your childhood like bago mo narating yung tagumpay na ito sa kariyera? Oh, the journey ni Bea. Naging journey mo. Oo nga, medyo hindi ka, alam namin Star Circle ka, pero hindi na namin alam. Nakalimutan na kung paano ako. Bigla ka na lang nag-emerge sa prime time. Oo, pero humble beginnings din. Hindi po kami mayaman. Nag-umpisa rin ako doon sa yung bang kung ano yung kinikita, yun yung ipapakain sa amin, wala nang maitatabi, ganyan. Na-discover ako sa beauty contest kasi contestera ako. Yung Conera! Yung Gusto ko yun ha, contestera. Ano to? Ilang taon ka? 13 ako noon. Wow. So, baka malalaman ng mga sinalihan ko na sabi ko 15 na ako. Since malaking bulas naman ako, pumasok ako na ipasok ako. Oo, meron. Mga malaki rin 20,000, ganyan. Para makatulong din sa family. Pero kadalasan, hindi alam ni Mama kasi ayaw niya. Ang kasabot ko yung tita ko. Halimbawa, na-discover ako sa Santolan, Pasig. Dun yung beauty contest. Tapos, isa dun sa mga judge dun sa contest, si Oscar Peralta, yung designer. Tapos, nag-first runner-up lang ako, pero nilapitan niya ako pagkatapos. Ang sabi niya, I wanted you to win, ganyan-ganyan. Sabi niya, pero gusto mo ba mag-artista? Hindi ako nanalo. Hindi, pero love ko yun hanggang ngayon. Sinabi niya, gusto mo ba mag-artista? Yung friend ko si, Archie, Tito Archie lang. Merong connection sa ABS, sabi niya. Tapos tinapitan ako ni Tito Archie after. Sabi niya, gusto mo mag-audition, ganyan. Hindi ako panihagan ni Mama. Ayaw niya. Kasi si Mama fan siya ng mga artista, mga
mga nachichismis sa artista. Sabi niya, hindi naman perfect ang buhay natin. Maraming mauungkat, ganyan. Siyempre kasi broken family kami. Broken family ako. Hindi ko nakilala yung tatay ko, ganyan. So ayaw niya. Ayaw niya. Tapos talagang pinilit ko. Pinilit ko talagang nag-hunger strike ako. Kaya ko pa nun eh. Ewan ko na. Nag-hunger strike ako nun. Tapos pinayagan niya na ako. Finally, nung pumunta ako dito sa talent center pa noon, baka sakali na ako kasi close na yung auditions for Star Circle Batch 10. Nakasabay ko sa elevator si Tita Mariol. Okay, the head of Star Magic. Oo. Tapos sabi niya, mag-audition ka? Sabi ko, opo. Sabi niya, hindi ka, sumama ka na sa office. So, diretso kami sa office ni Mr. M. Tapos yun, interview na nila ako. Tapos kinabukasan kasama na ako sa workshop. Talagang parang destined. Kasi siguro kung pinayagan agad ako ni Mama, hindi ko siya nakasama sa elevator. At that time kasi sikat na sikat ang pangako sa'yo. Gusto nila mestiza, gusto nila kasi parang Christine. Parang naghahanap yata sila ng ganon. Wow, so yun yung story ako. Hindi siya naiyak. Thank you, Bea. Hindi naman ako iyak. Thanks, Bea. Thanks, Dom. Ganda naman. Dami ko So nalaman paumiyak doon. ako. Actor's cute. Empowered siya as di ba? As a woman dito, hindi iyakin niya. Go A, may Yes, question. Maria isa rin contestera, si Leo Bukas. Oh my God, is he? Ay, alam ni Leo his ang background, di ba? Ay, Gusto oo. ng anak-anakan mo to eh. Diyos ko, bata pa. Ano pa? Hindi. Tayo ngayon. Correct. Thunders na tayo ngayon. Hindi, tanong ko lang, Bea. Saan ka mas komportable makipag kissing scene, love scene? Kasi parang sa The Mistress may Ronaldo Valdez ka. Dito meron kang Albert Martinez, tapos may Paulo Avellino, sa She's the One may Enrique Hill ka. So, Ding-dong. may dingdong Dantes ka pa. So, saan ka mas, mas at home? May ganun ba talaga? Hindi, alam mo, feeling ko talaga. Kasi swerte siya kasi lahat natitikman niya, di ba? Matanda at bata. Ay, bakit ganun? Uy, babae yung nasa harapan mo ha. Lalaki dapat ang sinasabihan mo. niya, Hindi, alam mo, totoo lang, hindi naman, wala namang kaibahan. Yung pakiramdam lang, di ba? Parang kung same love yung kailangan ma-convey dun sa eksena, yun din naman, mahal mo yung tao dun sa eksena. So, gusto mo siyang halikan kasi mahal mo siya. Hinihintay ko na nga si Nash Aguas eh. Ronaldo, Nash Ako yung for Aguas. him. Curious lang ako. Yun lang, oo nga no, si Tito Ron. Diba? Si Tito Eddie. Binaintriga lang ako, yung sa the Plain Bea, The Rose. Ang ganda ng sabi mo, yung parang naghahanap ka ng may nakalaan kaya para sa akin. Diba? How was Rose ba as Kasi medyo parang weak siya, diba? Pero mayaman. Kwento mo lang si Rose, ipakilala mo sa amin si Rose. Si Rose, isa siyang heiress ng isang malaking chocolate company. Dad niya yung CEO, yun ang founder ng chocolate company na yon. So lumaki siya sa yaman, pero wala siyang confidence kasi mismo yung dad niya sinasabi sa kanya na hindi ka you're not the pretty one, you're the smart one. Ganyan. So lumaki siya na feeling niya walang magkakagusto sa kanya, hindi ako maganda, hindi maganda ang personalidad ko, puro trabaho lang ako, pero matalino ako, parang gano'n. So, no time na dumating si Patrick sa buhay niya, agad-agad. Eh, sino ba naman yung hindi? May ganun yung scene, diba? Tsokolate. Oo, iba eh. So, napaniwala siyang mahal siya nito. Oh, so meron Oo, merong betrayal na mga mangyayari. Sa point of view ng character ni Rose. Okay. Thanks, babe. Siguro we limit bago natin introduce yung isa sa mga leading men ni Bea. Yes, Maria. Mga 2 questions pa. Yes po. We have a question from Tita Len Lianes. As Emmanuel, ang description sa'yo ay feisty lawyer. May mga eksena ba dito na you're portraying talaga yung court scene? Tapos, sino yung naging peg mo sa pagiging lawyer mo dito?
Wala naman actually peg. Talagang kinreate namin siya as the character, Emmanuel herself. Wala kami yung tao na peg. But kasi pag binasa mo yung script, it was very clear who she is. Actually, mas nalito pa nga ako dun sa Rose nung una. Mas marami akong questions. Pero si Emmanuel, kapag binasa mo pa lang yung week 1 pa lang, clear kung sino siya, kung saan siya nanggagaling, kung paano siya magsalita, kung gano'n niya kamahal yung mag-ama niya, clear. Pero yung dun sa court scenes po, wala kaming court scenes, pero marami kaming eksena, nag-iimbestiga siya. So, makikita niyo po yung malaking difference ni Rose at ni Emmanuel, how they talk, how she walks, how not maternal she is with the child. Meron kasing ganun pala mga babae talaga. Yung, mahal mo yung anak mo, but you're not built to be a mom. I mean, sa mata ng society, mahal mo yung anak mo, pero hindi kayong, hindi, sa pagli-label lang sa society. May ganun. Thank you. Ayan, speaking of yung look, kasi di ang naka-intriga, di ba? Yung tatlong character. We commissioned, Dreamscape commissioned, no less, Fanny Serrano to do the look for Miss Bea Alonzo for the 3 characters, right? Tama, Bea, no? Okay. Tanungin ko lang sa Direk, kasi Direk, first time ba kayo together? First time yung mag-direct ng tatlong characters? Or how, alam yung scene, teleseries na yung mga ganyan. Paano nyo po binago direct yung as filmmakers? Paano nyo ginawang para maiba from the mga dual-dual na ganyan? I mean, isang artista, dalawang characters. Well, for me, this is the first time that I'm doing a soap na may dual character, no? It's important that you get to know each character, no? Individually, para ma-impart mo sa artista, in this case Bea, no, kung paano i-differentiate si Rose kay Emmanuel. And madalas meron din kaming mga pagtatalo sa set, no, discussions, no, healthy discussions about how to attack the character or a certain scene, because there are some scenes where she's playing, for example, she's playing the character of Emmanuel, pero kailangan lumitaw yung character ni Rose, yung traits ni Rose, no? So may mga ganon, and very tricky yung pagtimpla. I'm fortunate and I'm very blessed, no? I feel very blessed to be working with Bea on this project because she is so open to suggestions, to yung parang, and siya mismo rin siya, very receptive, no, to and very sensitive. And the pro that she is, she knows her role, she knows Rose, she knows Emmanuel, and she knows where to draw the line. So hindi kami, in that sense, hindi kami hirap. Director Ron, you wanna add to that? Sinabi ni Director yun na skillful si Bea as an actress. She's nandun na siya dun sa experience. Pero what I like about Bea, she likes to play. Pinaglalaroan niya yung character niya, she invents. Andun yung collaborative na pagtatrabaho namin. When I input, she does her input also. But at the same time, nagkakasundo kami kung saan dadalhin yung characters. At pag gano'n ang vision, nagiging isang vision namin, nagiging klaro lalo at nagiging mas buhay yung mga character na pagkakagawa niya nung kay Rose, yung kay Emmanuel. Ang sinasabi ko lang talaga, distinct na distinct. Pag pinanood ninyo, although it's Bea playing the role, parang kung hindi mo alam na kung hindi ka Pilipino, hindi mo alam na si Bea yon, baka mapagkamalang pang ibang artista ang gumaganap. Because I think Bea was very skillful in delivering in doing the characters, in performing them.
Direct kung tutusin pala, di ba dalawang magkahiwalay na character ko? Pwedeng ganun pa na ng dalawang actress ito, di ba? Yes. But ang pinaka-brilliant sa konseptong ito is one actress playing the 3 different characters. Yes, because, yun na nga, it's because we have a movie queen to portray